So good day mga kangkol, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So ngayon, meron tayong i-assemble na bolt action, Phoenix bolt action. So ito yung kanyang receiver, bolt action, unregulated. Unregulated meaning wala siyang regulator, pwede din siyang regulated. Meaning meron siyang pwedeng gamitan ng regulator. So unregulated, so kung ano yung input mo, yun pa rin ang magiging output mo sa iyong transfer port. Tapos regulated, so meaning yung tangke mo halimbawa 3,000, regulated siya, ginawa mong output na 1.8 or nasa iyo kung ano yung magiging gustong output mo ng yung regulator. So ngayon i-assemble natin, pakita natin ang kanyang mga parts. So ito yung kanyang main receiver housing. So ayan, kaya ating logo mga kangkols, Phoenix. So sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng ating channel, please subscribe na lang at paki-click yung notification bell para maging updated sa mga bagong videos na gagawin natin mga kaangkol. So pakita natin ngayon ang kanyang internals. So ang ganda nito is thimble type. Ibig sabihin meron siyang thimble, hindi mo na kailangang mag-machine ng yung barrel. So may thimble siya, ito yung ilalagay dyan na thimble, may o-ring. So hindi mo na kailangang ipamachine ng yung barrel, plug and play yung barrel na 16mm. So ngayon start natin assemble ang Phoenix bolt action. So ito yung kanyang bolt action. Yan, makita yun, meron siyang spring. Yan mga ka-angkols. So ipasok natin itong pilot pusher. So ngayon meron siyang o-ring, kanyang pilot pusher mga ka-angkols. Pasok natin dito. Ganda siguro kung ipasok natin ng muna yung tawag nito, kayang thimble sa receiver para tayo mahirapan mamaya. So ito yung kayang transfer port galing sa receiver sa sa tangke, regulator papunta dito. So yung transfer port, tapos yung lapatan ng barrel meron siyang o-ring. Lagyan natin ng oil para hindi masira ang o-ring pagpasok natin mga ka-angkols. Huwag na kayo mag-comment ng how much mga ka-angkols. Please na lang, direct message sa ating Facebook page o sa mga nakatag na account kay Choy Alison, kay Phoenix PCP, mainly kay na lang kay Choy Alison mga ka-angkols. Yung mga ibang account natin hindi masyadong busy, hindi nabubuksan mga ka-angkols. Or sa page na lang natin mga ka-angkols. Pag hindi na-replyan, pakiantay na lang. Yan mga ka-angkols. Ito ay full CNC made at lahat ng internals stainless steel. So ito kanyang thimble mga ka-angkols. Pwede siyang maya i-assemble natin yung kanyang magazine at saka pellet tray. So ipasok natin, dandahan lang, medyo masikip ang o-ring, sumasabit. Maganda siguro kung ipasok natin sa kabila dito para mapantay natin. Yan, tapos itulak mo ng barrel. So meron niyang dyan, lagayan ng lock, doon natin itatapat. Tulak muna natin pa, pulang pa siya ng tulak.
Siguraduhin nga nakatapat mga ka-angkles, kasi kung di mo matapat, hina yung ano mo, power, kasi yung transfer port mo hindi siya nakatapat. Yan, silipin natin kung pantay ba siya. Yan mga ka-angkles, ilagay natin ang kanyang lock, timbo lock. Tulak natin, ipantay natin to. Kaya timbol sa receiver. Medyo lumagpas. Check natin yung butas, yung lagayan ng lock, makatapat ba siya. Lagay natin ang kanyang lock. So, pagtapos niya ng calls, ito ang kanyang pilit pusher. Pasok natin. Yan. Tapos ito ang kanyang bolt action. Meron niyang spring. Yan. Yan, pag lock, yan, hindi na siya gagalaw. May lock siya. Yan mga ka-angkles. Tapos kasunod natin ilalagay itong kanyang valve set. Kagandahan nito, halimbawa kung may leak yung ano mo, yung acetal mo, tsaka valve set, pwede mo siyang tanggalin, tapos dito mo sain, linisan. Unlike sa ibang receiver, yung mga side lever, ito naka built-in na siya sa ano, sa receiver, yung ano niya, valve set. Yung valve set, yung lapatan ng acetal valve. Hindi kagaya nito, natatanggal siya, mas madali siyang i-maintenance mga ka-angkles. Yan. So ipasok natin itong kanyang valve, acetal valve set. Ito yung set, yung nilalapatan ng ating acetal. Tapos ito, yan yung lagayan ng lock. Yan, natapat yan mga ka-angkles. So nakaganyan yan. Pagpalo ng hammer mo, ito yung pressure mo. Pagpalo yan, magbubukas, yung hangin lalabas dito. Yan lang mga ka-angkles. So pasok natin. Itong butas sa ibabaw to mga ka-angkles. Yan, itatapat pa dyan sa may butas na yan. Pasok mo lang. Yan, itulak mo. Tapos check mo kung katapat. Ito, lagayan ng lock. Sikutin natin. Yan, gagalaw naman yan. Tapos saka natin ilagay yung kanyang lock. Yan, nakalagay niya ang kanyang valve set. Tapos natin lagay ang kanyang hammer. So mga ka-angkles, ito kaya ang kanyang hammer. Yan. Tapos ang kanyang hammer spring. Yan. Stainless din yan. Ang ganda nito pag sa ating bolt action, stainless lahat ng internals. Hindi kinakalawang mga ka-angkles.
Adjustable pa ang kanyang power. Yan. Tapos yung power niya adjustable, pwede mong lakasan, higpitan. Ito kayang adjustable power mga ka-uncles. Tapos ito yung kabit, ang kayang trigger assembly. Sabit yun dyan, yan, yan trigger. Tapos pagsasabit siya dyan, pagdadaan siya, yan. Tapos itutulak niya ngayon, yan, sasabit. Pag ikalabit mo, yan, bibitaw siya. Pasok natin kayang trigger assembly mga ka-uncles. Pinex PCP Airgun Philippines mga ka-uncles. Subscribe sa Facebook page natin mga ka-uncles. Check natin. Ayan. Ay, sorry. Sumabit. Tapos balik. Tapos yung hammer niya papalo yan. Yan, makalakas. Masyadong malakas. Balik natin. Kasa. Pwede siyang di magasin, pwede siyang single shot. Meron siyang ito. Yan, pellet tray. Single shot, lalagyan mo itong kanyang pellet tray. Ayan. Lagay pellet dyan. Ang lakas. Tapos ito yung ilalagay. Ito. Kanyang acetal valve. Ito yung kanyang so yung option natin mga ka-uncles, pwede siyang regulated. So pag regulated, ang gagawin nyo ay pag regulated, kakabit itong spring. Itong spring, lagyan nyo dito sa kayang acetal. Ikakabit nyo lang, so may dalawa siyang o-ring. Magiging ano siya, parang plenum. Ikasa natin para hindi nakatama kayang hammer. Ayan. Tapos ipasok nyo. So yan mga ka-uncles, pag gusto mong gawing regulated, ito ikabit mo ang kanyang extra plenum. Yan, meron siyang dalawang o-ring dyan mga ka-uncles. Tapos meron siyang slot para sa spanner, kaya hindi ka marapan ikabit to mga ka-uncles. Tapos tong tube tank mo, ikabit mo sa yung tangke. Yan, tapos pwede na siya maging regulated. Nasa inyo yan mga ka-uncles kung gusto mong gawing regulated ang yung itong bolt PC, Pinex bolt action. So yung original design niya regulated para sa mga budget meal. Ayan. So kaya yung mga yung wood stock natin na pinagawa unregulated.
tanggalin natin. Kabit natin ang kanyang adapter. Mga ka-uncles, tapos ikabit natin ang kanyang tangke. Yan mga ka-uncles, kanyang tangke. Tapos sa kabila, kabit na tayong kanyang cover mga ka-uncles. So ganoon din, dalawa yung kanyang o-ring. Yan. Tapos itong kanyang tapos meron siyang kanal dyan mga ka-uncles pa siguradong lalabas yung hangin papuntang ito quick fill tsaka itong bursting disc. Kabit nyo lang, tapos i-position nyo lang mga ka-uncles kung saan nyo gusto i-position. Ayan. Tapos ito ang kanyang stopper lock. Yan mga ka-uncles. Maganda kung meron kayong itong pangtanggal ng pin. So wala tayo naiwan natin sa kabila. Kaya ito muna ang gamit natin. Yan ang ka-uncles, na symbol na natin ang receiver, tangke. Tapos quick fill. Tapos ang kanyang bursting disc. Pati ang kanyang gauge. So ito. Yung gauge natin nakakabit is megapascal. So try natin kargahan. Tapos i-leak test mga ka-uncles. Sa pagkarga, kasama muna. Yan, para hindi nakatulak ang kanyang firing pin. Tapos saka mo yung kargahan mga ka-uncles. So check natin, kargahan natin mga ka-uncles. Yan mga ka-uncles, nakargahan natin ang hangin. So ito mga ka-uncles, nabuo na natin. So ulitin natin sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng ating YouTube channel. Please subscribe na lang para maging updated sa mga bagong videos natin. Pinex bolt action unregulated. So nabuo natin, nakargahan na natin, naligtis na natin. Naligtis natin lahat ng mga dugtungan mga ka-uncles. So meron tayong tangke natin, tube tank capacity nito is 0.28 liters. So nasa around 30 to 40 shot, usable shot. So yan, meron siyang bursting disc. Nandito yung kanyang pressure gauge. Nasa aton yung karga natin is, yung pressure gauge natin ginamit is megapascal, no? So nasa around 17, 16, so around 2,000 plus yung karga natin. Maximum karga natin ito is 2.5 lang. Pwede siya maging 2.7. Huwag natin pabutin. Kaya naman sa 3,000 PSI. Kaso
for safety na lang hanggang 2.5 lang tayo. Tapos nilagyan natin ng 3,000 PSI na bursting disc para sakaling malimutan. Halimbawa magkakarga ka, malimutan mo ngayon, magre-release yung hangin dyan para for safety na din. So yan kagandahan nating tube tank na design, kaya meron siyang safety device. So ayan. So meron din siyang barrel band mga ka-uncles. So na test natin ang kanyang EPS, tuning natin is nasa around 820 EPS. Hindi pa naka-maximum yung hammer. Maximum nito kapag unregulated is 870. So naka-short barrel na tayo para hindi masyadong mabigat. Tapos sa hunting naman, yung madalas naman yung target natin nasa around 20 to 40 meters lang, kaya hindi natin kailangan ng mas mataas na EPS mga ka-uncles. So available to sa ating Lazada mga ka-uncles. Pag gusto mo mag-regulated, kasama naman yan, meron siyang adapter dito, plenum. Tapos pwede mo lagyan na adapter, yan, para maging regulated siya mga ka-uncles. So ito yung kanyang tube tank, full CNC made, stainless lahat ng internals ng ating receiver. So ito hindi pa dumating yung bursting disc natin, nilagyan natin muna ng plug. Plug thread nito M10/1 yung thread. So yan, pwede kayong ito lang kunin nyo, tapos kayo na gagawa ng yung wood bat. Ito nag-iisa lang tong bat natin. Ito mas maganda kung ganito lang, tapos kayo nang gagawa ng design nyo ng bat nyo. So yung paggawaan natin ito medyo may kamahalan, yung bat na paggawaan natin, kaya mas maganda sa inyo magpagawa na lang kayo. Yan yung kayang plenum. Pag gusto mong may plenum, kasi sa akin pang compact design, kaya mas maganda ganito na lang yung pinagawa ko. So ayan, so i-test natin mga ka-uncles. So yan mga ka-uncles, yung unang gagawin natin, ito muna, gamit mo tayo ng magazine. Ituro natin paano gumamit din ng magazine. So ikutin mo lang, full ikot, tapos may stopper yan. Tapos makita mo na yung may butas, ipasok mo ngayon ang pillet. So gamit mala natin na pillet is caliber 22 GSB Diabolo. Tapos ikutin mo pabalik. Tapos itapat mo na yung butas. Tapos isasahin mo na ng karga. Napakadali lang mga ka-uncles. Lagyan natin ng limang pellet. Tapos ilagay na natin. Hilain mo lang to, kasi may spring naman yan. Ito yung lock ng kanyang pillet poser, para pag pumutok hindi siya atras, may stopper siya. Yan kaganda ng ating Phoenix bolt action mga ka-uncles. So kasa mo lang, hilain mo lang, tapos ikasa mo na. Tapos lagay mo yung magazine. Itong slot na yan, lalagay mo dito sa kanyang timbol. May lagayan yan, pasok mo lang. So yun na, ready to go na siya mga ka-uncles. So i-test natin ang kanyang EPS, nakasana natin. Ayaw mag-focus nito. Ayan. So pag on lang, long press mo lang. Pag lumabas ng on, may lalabas na numbers. Tapos PS, pindutin mo lang ulit para lalabas yung EPS. Focus natin. Pakita natin kung ilan yung EPS natin. Ayan, 830 mga ka-uncles. So test natin ang kanyang groupings. Gamit natin barrel is DBB brass barrel. DBB stands for Davao Brass Barrel mga ka-uncles. 12 grooves po yan. So yung barrel natin nasa 20 inches lang pala mga ka-uncles. Yan, 20 inches.
So test natin ang kanyang groupings. Hanap tayo ng target sa around na 20 meters. Yung target natin medyo mahangin. Ayan, target natin, first shot tayo sa around 20 meters using DBB barrel, 20 inches, 12 grooves, caliber 22, GSB pellet. First shot tayo mga ka-uncles. Medyo magalaw. So yan, first shot. Check natin ang kanyang groupings, kung gaano kaganda. So second shot. Uy, nabali mga ka-uncles. Hanap tayo na ibang target. Nabali yung target natin mga ka-uncles. So nabali yung target natin mga ka-uncles. So dito lang tayo. Mga ka-uncles, medyo magalaw, kaya subukan pa rin natin. So second shot tayo mga ka-uncles. Kaya natin patamaan yan. Medyo magalaw, mahangin. So try pa rin natin. So malakas. Second shot, 20 meters. Hintayin natin mag-stable konti. Yan mga ka-uncles, medyo hindi na siya gumagalaw. Second shot tayo. Check natin kung kaya pa rin patamaan yung butas na yan. So pilit to pilit pa rin siya mga ka-uncles. Third shot tayo. Third shot. Magalaw. Kasi yung hangin. Yan. So ganoon pa rin yung butas niya. Mga ka-uncles. So ayan. So ito mga ka-uncles, yung Phoenix bolt action, yung review niya. So ganoon pa rin siya ka-accurate. Basta maganda lang yung barrel natin mga ka-uncles. Tapos magandang tuning. Kaya maganda pa rin yung kanyang grouping. So available yan sa ating Lazada, Shopee. Ito receiver. Pwede ka with plenum. Para may option ka, pwede mo lagyan ng plenum. Para hindi masyadong mababa, ito na lang. Pag ganito, wala na siyang plenum mga ka-uncles. Bolt action Phoenix. So, spring yan. Meron siyang kasama siya. Pag bibili kayo nito, may kasama na siyang pellet tray. Yan mga ka-uncles.